assuming for the sake of discussion kung na may sa batas itong panukalang ito, ang ibig bang sabihin this will take effect sa 2028? Yan ba ang tinitingnan Yes yung po, timetable? sa 2028 po. Ang tinitingnan. Depende sa magkakasunduan ng both houses sa BICAM. So, syempre, para po ng seryoso yung representatives. Alam ko, maraming binabato, maraming, syempre, sabi nyo nga po, yung mga sa purist natin o yung mga medyo mas passionate po natin na kasamahan. Pero, it was done with the best of intention saka good intention po. Para makita naman po nila na nung binigkas po ng Pangulo to, sige, tatrabahuin natin. Gagawa natin ng necessary na measures po. Ano ko kaya help us na maunawaan. Bakit sa dinami-dami ng mga Pilipino, lalaro sa isipan ko yung mga cabinet secretaries ng nakalipas na Pangulo. May magkapatid na cabinet secretary, o naging cabinet secretary, pero magpinsan, may mag-in-law. Bakit gano'n? Bakit parang tila, ito ba sinagdak i-concentrate sa ilang pamilya? O talagang... Actually, hindi po sa national government yata nag-uumpisa talaga eh. Tama yung sinabi mo, sir, na very familiar. Ang Pinoy kasi very familiar eh. Mag-uumpisa ka sa barangay, sino na nanalong kapitan? Sino na nanalong kagawad? Yung pinakamakapalang pamilya. May may emotional connection eh. I'm sure, siyempre, sasabihin nila, patronage politics. Parang sa sitwasyon ko, hindi ko naman kinakaila eh. Real talk tayo. Yung mga leaders, mga sumusuporta, kaibigan, yung mga lolo nila, leader, supporter, kaibigan, saka kumpare, ninong, nung lolo ko. Hindi lang naman sa akin yun eh. Sa lahat po yan ng mga politiko, lalo po sa, magugulat kayo sa barangay level kung gaano ka deeply rooted yan. Kasi nga, before the barangay level, ang basic na structure po ng unit sa atin is pamilya. Kung magkakamag-anak kayo lahat, pwede na-develop po ang barangays dahil nilagay po dyan yung isang colony ng magkakamag-anak eh. Parang malalim po talaga yung route. Sabi ko, at least we're taking necessary steps with the SK Reform Act, yung version po ng House ng Anti-Dynasty Bill. Then, we'll see where it goes. Dynamic naman po yan. Batas yan eh. Dapat buhay yung batas. So parang cultural. Cultural po. May kasabihan. Deeply rooted. Sa management po may kasabihan, mas nakakatakot ang unknown solution kumpara sa known problem. Hindi ho kaya pumatak sa kanyang kategorya yung panukalang batas sa anti-dynasty. maganda po yung tanong nyo. Mas magandang alam mo na yung problema, tama. Para mas makahanap ka ng mas magandang solusyon. Siguro, sabi ko nga po, unti-unti. Alam ko, malaking problema, malaking reklamo na to ever since panahon, maka EDSA Revolution pa or before EDSA Revolution. Pero, sabi ko, gumalaw na. Nasubukan na, gumalaw na ang baso. So, di ba? Wala naman pong ibang kongreso na makapagsasabi na nakapasa sila o nagalaw nila to. So, pero kung marami ang naniniwala na kung political reforms lang din ang pinag-uusapan, hindi sasapat yung pagsasabatas ng isang anti-political dynasty measure. Ibig sabihin, meron pang kinakailangan mga reformang politikal. And from where you sit, Mr. Congressman, base sa inyong diskusyon sa Kamara, ano yung mga susunod pang pwedeng mga political reforms na pwedeng isulong moving forward? Ako talaga parang parang, di ba, naiintindihan naman po natin na ine-elect tayo ng taong bayan. Kumbaga may mandato ka galing sa tao. Pero why not kumbaga sa cellphone, i-update mo yung version. Kaya nga po, during the discussions, sinasabi ko, bakit pataasin natin yung qualification? Hindi naman sa dinidiscriminate mo po yung mga, di ba, sa basic na to be elected, tamang age, read and write po tayo, okay na eh. Pero bakit di natin itaas so we can get the best and the brightest and the most experience to lead this country? Ngayon, papasok na naman po yung discussion dyan na we have gotten the best and brightest
in this country, pero parang nahihirapan pa rin tayo umusad, nahihirapan pa rin tayo mag-develop. Diyan naman po papasok yung, siyempre, kailangan po, we develop, we raise, we encourage, we inspire the next generation of leaders po. With, kung may apelyedo man yan o wala sa apelyedo. Pero, nakikita naman ng tao yung capability sa skills nila. Di ba? Andyan yung Vico Soto. Di ba? Andyan yung si Sandro Marcos. Andyan yung mga Belmonte. Lingid po sa kaalaman ng karamihan. Yung majority leader po namin, hindi nag-a-absent yan. Kahit anong sabihin nila o anong ibato nila, hindi po nag-a-absent yan. Siyang unang nandun, siya huling umaalis. Nakikita naman po natin marami naman pong very dynamic na leaders sa umuusbong, lalo po sa mga kabataan. So, why not improve the culture, raise the qualifications, marami pong other way So, marami pong positive din na ways para to develop, to improve. Siguro talaga mag-uumpisa ka po sa baba, grassroots. Baka nga po sa eskwelahan pa, dapat doon na mag-uumpisa Student council, student leaders. So yung mga so-called reform-oriented citizen ng republikang ito, humahanga sila dun sa reform-oriented mayors, Vico Soto, at saka itong si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Pero saan sila galing? May tuturing din ganon, political family. Meron ding humahanga doon sa isang political family sa Davao. Hindi ko lang alam kung gusto sila ng mga reform-oriented. Yun nga po yung sinasabi ko. Nag-evolve din siguro. Matututo ka din Kumbaga, either mamanahin mo yung trauma o i-break mo yung trauma o ang pangarap mo mas gagalingan mo kaysa dun sa mga nauna sa'yo. Dalawa lang naman yan napansin ko rin na halimbawa si Mayor Isko Moreno, gustong-gusto ng tao yung action agad Ngayon, bakit hindi i-implement yan ng lahat ng nakaupong mayor sa mga executive? Na hands-on tutok talaga Kahit na problema lang ng ni Juan, isang tao lang, tututukan niya na-action na niya. Bakit hindi mag-umpisa sa mga ganun? So talagang, siguro sabihin na natin na reform sa structure, pero minsan kailangan din ugali, kultura, disposition, ang dami pong factors talaga. For my last question na ako sa topic na ito, ang tinatarget ng isang anti-political dynasty measure para kitlin yung patronage politics. Kasi yung concentration ng kapangyarihan nandun lang sa ilang mga pamilya. Para sa inyo at base na rin sa karanasan ninyo, sa tingin nyo ba napapanahon na rin yung pagsusulong at pagbabalik dun sa two-party system? Maganda po na palakasin yung kahit hindi two-party system, pero palakasin po yung mga partido. Kasi unang-una, para maiwasan mo yung migration, lipatan, pag iba administrasyon, palakasin yung core values, palakasin yung stance ng mga partido. Na kunwari, si partidong A, ang gusto nila, ang mantra ng partido na yan, babaan ng income tax. Doon na lang umiikot yung nila. So, yung mga same na tao na gusto ng ganong pinaglalaban, panindigan nila yung mga partido nila. So, the two-party system will help a lot. Nakikita natin sa US yan, sa ibang bansa, na issues-based. Hindi personalities sa katauhan na dapat mas malaki yung issue kaysa dun sa pagkatao. Pero, aminin man natin o hindi, developing country tayo. Sana umabot na tayo sa punto na ang tao hindi na nakabase sa politiko, kundi sa ginagawa niya sa mga issues na kailangan sagutin. Masyado tayong personality, politico-centric So maganda po sana na matawid natin yun sa henerasyon na to. Ang hinihintay ng marami kong yung developments doon sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Maaari niyo ba kaming bigyan ng update kung pagkatapos nitong pre-trial conference, ano ang development kayo sa Kamara? Sayang nga, wala si Kong Zia, siya yung spokes natin sa impeachment. Pero ako naman, pag nakikipag-usap ako, sabi ko, ang dami nangyari, no? Ang dami nangyari bago
na maumpisa na to. Kumbaga kahapon, jump ball eh. Jump ball kahapon eh. Pre-trial, di ba? Nilista na yung mga nilatag na po lahat, nagmark na ng evidence, yung flow ng pre-trial saka magiging trial, pinag-usapan na. Siyempre, may konting box out dyan, may konting positioning ng konti. Pero sabi ko, at the end of the day, ang dami nangyaring playoff games eh. Yung sa Senate, yung sa impeachment hearing sa Committee on Justice. Pero yung nandito na po tayo, na jump ball na. Papunta na tayo ng NBA Finals. Yung umpisa po ng ating trial na medyo nasa 86% na po yata yung sa survey na gusto na po nila maumpisan. So, inaasahan natin July 6 na ito na. Umpisan na para makita na, mailatag na lahat. Makadepensa din po ang side ng Vice President. At syempre, matapos na to para matuldukan na po itong ating impeachment trial. Ito, imentaran o wala na. Parang ang dami na nga po naging cause of delay eh. Hindi naman, sabi ko nga parang may mga konting smoke screen. Pero sa tingin ko wala na po siguro. Parang sold na po ang taong bayan na kailangan na itong maumpisan. It's the only way na makakuha po tayo ng mga sagot sa mga tanong. Kasi kahit ako, nandun ako sa hearings, pero parang marami pa rin hindi po napapaliwanag sa kailangan sagutin. Pero sabi ko nga po, before ko in-endorse yung impeachment, membro po ako ng 19th Congress. Nandiyan po ako sa Quadcom, nandiyan po ako sa GoodGov, kasama po ang Chairman Joel Chua. Doon pa lang po, hindi na po ako kailangan kumbinsihin eh. So, kailangan matuloy na po itong trial na ito. Mag-umpisa na para karamihan po ng mga question mark natin, mabigyan po ng sagot.